Sa edad kong 68, di ko inakala yang kaarawan ko, iipapasa isa maruming sahig ng pinabayaang garahe na amoy langis ng makina, kasama ang malulupit na salita ng anak kong si Javi na umaalingaw-ngaw sa isip. Anong magagawa mo sa isang tunay na mana? Alam ni Itay, wala kang mapapala. Nang gabing yon, luhaan ang mata't nanginginig ang kamay, pinaikot ko ang isang kalawangin na susi sa kandado nang di alam na ang pintong iyon ay nagtatago ng pinakamalaking sikreto ng aking asawa. Ngunit bago magpatuloy, tingnan mo kung nakasubscribe ka na sa channel at magkomento kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gusto naming malaman kung saan-saan umaabot ang aming mga kwento. Di ko akalain na sa edad na 68, matutulog ako sa isang pinabayaang garahe, napapalibutan ng amoy ng langis at dekada ng dumi. Ngunit naroon ako, nanginginig sa dilim, may misteryosong susi sa aking kamay at luha na lumalabo sa paningin, habang ang malulupit na salita ng anak kong si Javi ay patuloy na bumabalik sa aking isip. Wala kang kwentang matanda, nanay. Anong magagawa mo sa isang tunay na mana? Nagsimula ang lahat 3 linggo matapos ang libing ni Roberto, aking asawa sa loob ng 42 taon. Sa opisina ng abogadong si Chavez, suot ko ang parehong itim na damit ng libing habang si Javi, aking anak, ay malinis sa kanyang pinasadya na suite. Ang abogado'y mukhang kinakabahan habang naghahanda para basahin ang testamento. Sa aking anak na si Javi Garcia, iniwan ko ang aming apartment sa lungsod ng Mexico at ang aking pangunahing investment portfolio. Naramdaman ko ang lamig na bumalot sa aking likod at pagkatapos ay halos parang isang pahapyaw na komento. Sa aking minamahal na asawang si Susan Garcia, iniwan ko ang ari-arian na matatagpuan sa Avenida Industrial 1420, ang garahe at ang nilalaman nito. Isang garahe. Pagkatapos ng 42 taon ng kasal, isang garahe ang iniwan sa akin ni Roberto. Ako'y labis na natulala kaya't di makapagsalita. Masyadong nalilito para magtanong kung bakit. Naramdaman ko ang kamay ni Javi sa aking balikat, mahigpit na humahawak habang siya'y yumuko upang bumulong. Huwag kang mag-alala, nanay. Ako ang bahala sa'yo. Wala akong ideya kung ano ang tunay na ibig sabihin ng mga salitang iyon. Nang gabing iyon, pagbalik sa itinuturing kong bahay pa rin, ang penthouse na may tanawin ng lungsod na pinagsamahan namin ni Roberto sa loob ng 50 na taon, inilagay ni Javi ang aking maleta sa entrada. Sa tingin ko mas mainam kung maghanap ka ng ibang lugar na matutuluyan, nanay. Akin na ang penthouse ngayon, nasa testamento. Ang tono ng kanyang boses ay ang tono ng negosyo na kanyang pinagkadalubhasaan sa paglipas ng mga taon. Malamig, kalkulado, bukas ay may mga kasamahan na darating upang pag-usapan kung paano ire-renovate ang opisina ni tatay at kailangan kong simulan ang paggawa ng mga pagbabago. Ngunit, saan ako pupunta? Ang boses ko'y lumabas na maliit, halos bulong. Nagkibit-balikat si Javi nang may walang pakialam na kalupitan. Pwede kang tumira sandali kay Tita Elena o laging nandyan ang garahe na iniwan sa'yo ni tatay. Ang kanyang tawa ay sumakit sa akin na parang kutsilyo. Bakit niya iniwan sa'yo ang basurang yon? Misteryo sa akin. Anong gagawin mo doon? Magtatayo ng mekanikong shop sa edad mo? Naramdaman ko na may nasira sa loob ko. Sinubukan kong sabihin sa kanya na kailangan ko ng oras, na hindi ako basta-basta makakaalis ng gabing yon. Noon niya sinabi ang mga salitang magmamarka sa aking kaluluwa. Wala kang kwentang matanda, nanay. Anong magagawa mo sa isang tunay na mana? Alam ni tatay na wala kang mapapala. Ang kalupitan ay labis na di inaasahan, labis na naiiba sa anak na akala ko'y pinalaki ko, kaya't ako'y nanatiling walang imik. Kinuha ko lang ang aking maleta, aking bag at ang susi na ibinigay sa akin ni Senyor Chavez matapos ang pagbasa at umalis ako. Nagmaneho ako ng walang direksyon sa lungsod. Ang luha ay lumalabo sa aking paningin. Paano kami nakarating dito? Paano ko di napansin kung ano ang naging anak ko? Ang mga tanong ay bumabalik sa aking isip habang sa wakas ay nakarating ako sa isang di kilalang kalye sa lugar ng industriya. Nakatingin sa isang garahe na pinabayaan na may kandado sa pinto. Nanginginig ang aking kamay habang inilalagay ang susi sa kalawangin na kandado. Umingit ang pinto ng buksan at ang sinag ng aking flashlight ay humati sa dilim na naipon sa loob ng ilang dekada.
At doon ako natigilan. Ang loob ay hindi puno ng basura o lumang kagamitan tulad ng inaasahan ko. Ang espasyo sa harap ko ay may 3 sasakyan na nakatabing ng mga kumot na maingat na inilagay. Ngunit ang nagpatigil sa aking puso ay ang nasilayan ko, ang di mapagkakamalang pilak na grille ng tila isang lumang Aston Martin. Nang nanginginig ang mga daliri, inalis ko ang kumot ng unang kotse, inilalantad ang isang DB5 ng 1964 sa isang perpektong kulay pilak kapareho ng minamaneho ni Sean Connery sa mga pelikula ni James Bond na lubhang nagustuhan ni Roberto. Ang kotse'y kumikinang na parang kakalabas lang sa pabrika, hindi na parang nakalimutan sa madilim na garaheng ito sa loob ng mga taon. "Roberto," bulong ko sa katahimikan, "ano ang ginagawa mo?" Sa 42 taon ng kasal, di kailanman binanggit ng aking asawa na siya'y nagkokolekta ng mga kotse. Wala kailanman palatandaan ng pagkahumaling na iyon, ng investment na iyon, ng lihim na buhay na iyon. Ang pangalawang sasakyan ay isang Mercedes-Benz 300 SL Gullwing ng 1956 na may mga pinto nitong parang pakpak ng tagak at eleganteng linya na madaling makilala kahit para sa akin na di eksperto. At ang pangatlo, isang Ferrari 275 GTB4 ng 1967. Ang matinding pula nito inagpapaalala sa akin ng alak na ino-order ni Roberto sa aming mga anibersaryo. Bawat kotse ay may folder na balat na may mga dokumento, papeles ng pagmamay-ari at talaan ng pagpapanatili. Bagaman di ako eksperto, alam kong di lang ito magagandang kotse, kundi mga kayamanan ng museo na may malaking halaga. Di ko man lang maiisip. Noon ko nakita ang isang sobre na nakadikit sa dingding na may pangalan ko sa di mapagkakamalang sulat kamay ni Roberto. Sa tabi nito, may switch ng ilaw na nang buksan ay nagpakita na di ito ordinaryong garahe. Ang espasyo'y propesyonal na nilagyan ng air conditioning system, isang espesyal na sahig at security system. Di ito isang inabandonang gusali, kundi isang maingat na pinlanong santuwaryo ng mga kotse. Umupo ako sa isang leather na upuan na nakita ko sa tabi ng dingding na may mabigat na sobre sa aking mga kamay. Nang mabilis ang tibok ng puso, binuksan ko ito at nagsimulang magbasa. "Aking pinakamamahal na Susan, kung binabasa mo ito, dahil wala na ako at natuklasan mo ang aking itinuturing na huling regalo para sa'yo." Ang unang salita ni Roberto ay nagpaninginig sa aking mga kamay. Huminga ako ng malalim at nagpatuloy. "Una, kailangan kong sabihin na labis akong humihingi ng paumanhin sa gulat at pagkalito na nararamdaman mo ngayon. Ang sikreto'y di upang saktan ka, kundi upang protektahan ang aking binubuo para sa iyong kinabukasan." Isang luhay gumulong sa aking mukha. Laging inaalagaan ako ni Roberto, ngunit di ko kailanman inakala kung hanggang saan. 6 na taon na ang nakakaraan. Nang bigyan ako ng diagnosis, binigyan ako ng mga doktor ng maximum na 5 taon. Tinalo ko sila ng 1 taon, ngunit alam kong limitado ang aming oras na magkasama at kailangan kong tiyakin na magiging maayos ka pagkatapos kong umalis. Tumigil ako sa pagbabasa, sinusubukang di umiyak. Ang diagnosis ng progresibong pagpalya ng puso ay naging kahila-hilakbot, ngunit laging binabalewala ni Roberto ito, sinasabing marami pa kaming oras. Di ko kailanman inakala na pinaplano na pala niya ang kanyang pamamaalam mula pa sa simula. Alam kong magtataka ka tungkol sa testamento, kung bakit ko iniwan ang aming bahay kay Javi sa halip na sayo. Maniwala ka, ang desisyong iyon ay nagdulot sa akin ng mas maraming gabing walang tulog kaysa sa aking kalusugan. Nanginginig ng husto ang aking mga kamay, kaya't kailangan kong ilagay ang sulat sa sahig sandali. Sa huling dekada, nakita kong nagbago ang ating anak. Ang ambisyosong batang pinalaki namin ay naging iba, mas matigas at mas kalkulado kaysa sa gusto ko. Ang totoo, inatatakot ako sa mangyayari sa iyo kung iniwan ko ang lahat sa inyong dalawa o kahit hinati ng pantay-pantay ang mga bagay. Makakahanap si Javi ng paraan upang kontrolin ang mga ari-arian, upang pamahalaan ang iyong bahagi para sa iyong kapakinabangan, tulad nang sasabihin niya. Isang luhay pumatak sa papel, bahagyang binasag ang tinta. Nakita ko kung paano kanya kinakausap kapag sa tingin niya'y di ako nakikinig,
kung paano niya binabaliwala ang iyong mga opinyon at pangangailangan. Di ko napansin na napansin pala ni Roberto ang mga bagay na iyon. Palagi kong pinagbibigyan ng mapanghamak na pag-uugali ni Javi, sinasabi sa sarili ko na abala lang siya, stressed sa kanyang trabaho. Kaya't sinadya ko ang paghati ng mana na ito. Natanggap ni Javi ang kanyang itinuturing na mahalagang bahagi, ang penthouse, ang mga investment na nakikita, ang mga simbolo ng status. Ngunit ang iyong nakikita ngayon, aking mahal, ay ang tunay na kayamanan. Ang 3 kotse na ito lamang ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $12 milyon. 12 milyon. Tiningnan ko ang 3 tahimik na makina, ang kanilang makinang na ibabaw, sumasalamin sa mga ilaw ng kisame. Di ito pwedeng totoo. Kinukumpirma ng mga dokumento na ang mga ito i-orihinal at makikita mo ang impormasyon sa contact ni Carlos Del Bosque, ang aking pinagkakatiwalaang dealer at tagapayo para sa mga pagbiling ito. Matutulungan ka niya sa anumang desisyon mo tungkol sa mga ito. Patuloy akong nagbasa, bawat salita ay nagbubunyag ng mas marami sa planong maingat na binuo ni Roberto. Ngunit ang mga kotse simula pa lang. Sa safe na nasa likod ng ating litrato sa San Miguel de Allende, ang code ay ang ating anibersaryo. Makikita mo ang mga dokumento ng iba't ibang investment property na binili ko sa huling 6 na taon, lahat ay nakalagay sa isang trust na ililipat sa iyong pangalan pagkatapos ng aking kamatayan. Makikita mo rin ang impormasyon ng mga bank account na magbibigay sa iyo ng komportabling buhay sa nalalabi mong buhay. Tumayo ako ng di gaanong balanse at lumakad patungo sa nakatungtong na litrato sa dingding. Kami ni Roberto sa kalsada ng Aldama, tumatawa habang isang street musician ang nagserenata sa amin sa aming ika-35 taon ng kasal. Bumukas ang safe ng marahan nang ilagay ko ang petsa ng aming anibersaryo. Sa loob ay nakita ko ang isang makapal na folder at iba't ibang USB memory stick na may marka. Ang pangunahing dokumento ay tinatawag na kumpletong imbentaryo ng ari-arian para kay Susan Garcia. Binuksan ko ito at agad na kailangan kong umupo muli habang ang mga hanay ng numero at description ng ari-arian ay gumagalaw sa harap ng aking mga mata. Mga apartment building sa Guadalajara, isang commercial property sa Monterrey, isang maliit na ubasan sa rehiyon ng Baja California, mga stock portfolio, bonds, investments. Ang kabuuang halaga sa ilalim ng pahina ay nagpatigil sa aking hininga. Bumalik ako sa sulat na nanginginig ang mga kamay. Alam kong nakakabigla ito at labis akong humihingi ng paumanhin sa pagtatago nito. Sa simula'y isa lang itong proyekto upang diisipin ang aking pagkabahala sa hinaharap, ngunit habang lumalaki ang portfolio, napagtanto ko na ang pagbubunyag nito ng maaga ay maaaring maglagay sa iyo sa panganib kung malalaman ni Javi ang lawak ng mga ari-arian na ito. Alam ito ni Roberto. Nauna niya nang inasahan ang eksaktong mangyayari. Nauna niya nang nakita kung paano magre-react si Javi. Laging pinaniniwalaan ko na ang karakter ay mas malinaw na ipinapakita sa mga sandali ng mana. Si Javi ay tumatanggap ng pagsubok gayon din ng mana. At ikaw, aking mahal, ay tumatanggap ng mga paraan upang mamuhay sa nalalabi mong buhay ng eksakto kung paano mo pipiliin, nang walang utang sa sinuman. Ang lahat ng aking pagmamahal ngayon at magpakailanman. Roberto. Niyakap ko ang sulat. Ang mga luhay dumadaloy ng walang kontrol. Pagkatapos ng 42 taon ng kasal, akala ko'y alam ko na ang lahat tungkol sa aking asawa. Sa halip, tila ngayon ko lang natutuklasan ang lalim ng kanyang pagmamahal at pagpaplano. Di ko nalimutan ang kabalintunaan. Ilang oras lamang bago nito, pinalayas ako ng aking anak mula sa aking akalay bahay, tinatawag akong wala kang kwentang matanda, habang akala niya'y siya ang nakakuha ng mahalagang mana. Gaano siya kamali sa lahat ng bagay. Ginugol ko ang unang gabing iyon sa isang leather na sofa na natuklasan ko sa isang maliit na opisina sa tabi. Kinabukasan, napagtanto ko kung gaano kahusay ang pagplano ni Roberto sa lahat. Ang opisina'y may maliit na banyo na may shower, isang mini refrigerator na may tubig at pangunahing pagkain, at maging isang maliit na aparador na may ilang palit na damit na kasya sa akin na may mga etiketa pa rin.
Ang liwanag ng araw ay nagpakita na ang garahe di isang pinabayaang lugar, kundi isang maingat na inayos na pasilidad. Ang tila pinabayaan sa labas ay isang sinadyang bitag na nagtatago ng mga kayamanan sa loob. Pagkatapos ng simpleng almusal, tinawagan ko ang numero ni Carlos del Bosque na inilagay ni Roberto sa kanyang sulat. Sinagot niya ang pangalawang ring. Ginang Garcia, inaasahan ko ang iyong tawag. Una, mangyaring tanggapin ang aking pakikiramay sa iyong pagkawala. Si Roberto ay hindi lamang isang kliyente, kundi isang kaibigan. 2 oras pagkatapos ay dumating ang isang eleganteng Ginoo na nasa mga 60 taong gulang. Si Carlos del Bosque eksaktong katulad ng kanyang boses. Ubanin, walang dungis na nakasuot ng tweed coat na may leather patches sa siko. Sinimulan ng iyong asawa ang pagbili ng mga sasakyang ito, mga 6 na taon na ang nakakaraan. Paliwanag niya. Napakamaingat siya. Bawat pagbili ay lubusang sinuri para sa pagiging totoo, pinagmulan at potensyal na investment. Ngunit bakit mga kotse? Tanong ko, sinusubukan pa ring iugnay ang pagkahumaling na ito sa asawa na akala ko'y lubos kong kilala. Ngumiti si Carlos ng may kabaitan. Minsan ay ipinaliwanag niya sa akin, sabi niya, na ang mga kotse ay mga ari-arian na maaaring hawakan, magaganda at nagbibigay ng kagalakan sa pagtingin pa lamang sa kanila. Di tulad ng stocks o bonds, masisiyahan sila sa maraming paraan, bilang sining, bilang mga kahangahangang inhinyero, bilang mga makasaysayang bagay at bilang mga investment. Niyakap ko ang sulat, ang mga luhay dumadaloy ng walang kontrol. Pagkatapos ng 42 taon ng kasal, akala ko'y alam ko na ang lahat tungkol sa aking asawa. Sa halip, tila ngayon ko lang natutuklasan ang lalim ng kanyang pagmamahal at pagpaplano. Di ko nalimutan ang kabalintunaan. Ilang oras lamang bago nito, pinalayas ako ng aking anak mula sa aking akalay bahay. Tinatawag akong wala kang kwentang matanda, habang akala niya'y siya ang nakakuha ng mahalagang mana. Gaano siya kamali sa lahat ng bagay. Ginugol ko ang unang gabing iyon sa isang leather na sofa na natuklasan ko sa isang maliit na opisina sa tabi. Kinabukasan, napagtanto ko kung gaano kahusay ang pagplano ni Roberto sa lahat. Ang opisina'y may maliit na banyo na may shower, isang mini refrigerator na may tubig at pangunahing pagkain, at maging isang maliit na aparador na may ilang palit na damit na kasya sa akin na may mga etiketa pa rin. Ang liwanag ng araw ay nagpakita na ang garahe di isang pinabayaang lugar kundi isang maingat na inayos na pasilidad. Ang tila pinabayaan sa labas ay isang sinadyang bitag na nagtatago ng mga kayamanan sa loob. Pagkatapos ng simpleng almusal, tinawagan ko ang numero ni Carlos del Bosque na inilagay ni Roberto sa kanyang sulat. Sinagot niya ang pangalawang ring. Ginang Garcia, inaasahan ko ang iyong tawag. Una, mangyaring tanggapin ang aking pakikiramay sa iyong pagkawala. Si Roberto ay hindi lamang isang kliyente, kundi isang kaibigan. 2 oras pagkatapos ay dumating ang isang eleganteng Ginoo na nasa mga 60 taong gulang. Si Carlos del Bosque eksaktong katulad ng kanyang boses. Ubanin, walang dungis na nakasuot ng tweed coat na may leather patches sa siko. Sinimulan ng iyong asawa ang pagbili ng mga sasakyang ito mga 6 na taon na ang nakakaraan. Paliwanag niya. Napakamaingat siya. Bawat pagbili ay lubusang sinuri para sa pagiging totoo, pinagmulan at potensyal na investment. Ngunit bakit mga kotse? Tanong ko. Sinusubukan pa ring iugnay ang pagkahumaling na ito sa asawa na akala ko'y lubos kong kilala. Ngumiti si Carlos nang may kabaitan. Minsan ay ipinaliwanag niya sa akin, sabi niya, na ang mga kotse ay mga ari-arian na maaaring hawakan, magaganda at nagbibigay ng kagalakan sa pagtingin pa lamang sa kanila. Di tulad ng stocks o bonds, masisiyahan sila sa maraming paraan, bilang sining, bilang mga kahangahangang inhinyero, bilang mga makasaysayang bagay at bilang mga investment. Sige na, may mga tawag akong gagawin. Tapusin mo lang bago mag 9:30. Umalis siya nang hindi lumilingon. Habang patuloy akong pumipili ng maingat sa mga gamit, natagpuan ko ang sarili kong dumadaan sa mga yugto ng pagluluksa,
hindi lamang para kay Roberto, kundi para sa anak na akala ko'y pinalaki ko. Ganun ba siya kasing lamig, kasing bastos? Tinanggihan ko lang makita, nagbibigay ng mga dahilan para sa kanyang lalong lumalalang walang pakiramdam na pag-uugali. Nakita ito ni Roberto ng malinaw, napakalinaw na gumawa siya ng detalyadong plano para protektahan ako mula sa sarili naming anak. Sa pinakasulok ng isang closet, nakakita ako ng hindi inaasahan ang lumang leather backpack ni Roberto na nakatago sa isang sulok. Sa loob ay may selyadong sobre na may pangalan ko at isang tala. Kung makita mo ito, Susan, ito ay isang karagdagang kopya ng lahat mula sa safe ng garahe, kung sakali. Ang aking asawa, napakatalino at mapagbantay, gumagawa ng mga backup ng kanyang mga backup. Nang tulungan ako ng portero na ilagay ang aking mga gamit sa kotse, huling beses kong tiningnan ng gusali. Naramdaman ko ang kakaibang halo ng kalungkutan at kalayaan. Ang penthouse ay naging aming tahanan na puno ng mga alaala, ngunit hindi ito naging tunay na akin sa paraan na pinlano ni Roberto na maging akin ang garahe at ang nilalaman nito. Nagmaneho ako palabas ng lungsod patungo sa Coastal Road na patungo sa Playa del Carmen. Panahon na upang tingnan ang bahay na inihanda ni Roberto para sa akin, ang tunay na mana na pinlano niya sa lahat ng oras. Habang nagmamaneho, naramdaman ko na parang tinanggalan ako ng bigat sa aking mga balikat. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Roberto, hindi lang ako nagre-react sa pagkawala at pagkabigla, kundi sadyang pupunta ako sa isang bagong bagay. Ang paglalakbay sa Playa del Carmen ay nagpakalma ng isang bagay sa aking kaluluwa na nasira mula nang mamatay si Roberto. Habang ang daan ay bumabaluktot sa mga bangin, nag-aalok ng mga tanawin ng malawak na asul na dagat ng Caribbean, naramdaman kong mas malalim ang aking paghinga kaysa sa nagawa ko sa mga linggo. Sinundan ko ang mga direksyon sa isang payak, ngunit napakagandang bahay na bato, kalahating nakatago sa likod ng malalaking sipres. Ang ari-arian ay hindi malaki o marangya, ngunit ito ay naramdaman na maginhawa at pribado. Isang pintuan ng kahoy ang patungo sa isang daan na pumapalibot sa isang maliit, ngunit napakagandang hardin. Gamit ang susi mula sa pakete ng mga dokumento, binuksan ko ang pintuan at pumasok. Ang loob ay nagpatigil sa akin. Bawat detalye ay tila pinili na iniisip ako. Ang sala ay may mga built-in na librero sa paligid ng isang fireplace na bato na may komportableng mga silya sa mga kulay at estilo na palagi kong gusto. Ang natural na ilaw ay pumapasok sa malalaking bintana, nagpapailaw sa mga sahig na kahoy na natatakpan ng mga gawang kamay na alpombra. Ang kusina ay moderno, ngunit klasiko na may lugar ng almusal na may tanawin ng hardin. Ang master bedroom ay maginhawa sa halip na malaki, ngunit bumukas sa isang pribadong patio na may kaunting tanawin ng dagat sa pagitan ng mga katabing ari-arian. Ngunit ang maliit na opisina sa tabi ng sala ang sa wakas ay nagpaiyak sa akin. Doon, sa ibabaw ng isang simpleng mesa, nakasabit ang isang larawan na agad kong nakilala, isang watercolor ng kanal ng Venice kung saan ako inalok ni Roberto na magpakasal. Ipininta ng isang street artist ilang dekada na ang nakalipas. Nawala namin ang orihinal sa isang paglipat ilang taon na ang nakakaraan, ngunit narito ang isang perpektong kopya na parang ipinagawa ni Roberto mula sa aking alaala. Ang mga luha ay dumaloy noon, hindi ang desperadong paghikbi ng mga nakaraang linggo, kundi isang mas banayad na paglaya. Nilalang ni Roberto ang lugar na ito para sa akin, nang may labis na pag-aalaga, labis na pagtuon sa mga bagay na magbibigay sa akin ng ginhawa at kagalakan. Ilang mahinang katok sa pintuan ang nagpabalik sa akin sa aking ulirat. Nang buksan ko, nakita ko ang isang eleganteng babae na mga 70 anyos na may nakatakip na plato sa kanyang mga kamay. "Kumusta?" sabi niya ng may init. "Ikaw siguro si Susan. Ako si Mariana del Carmen, ang kapitbahay mo. Hiniling ni Roberto na bantayan ko ang iyong pagdating." Nagulat ako'y napakurap. "Nakilala mo si Roberto?" Tumango siya. Inaalok sa akin ang plato. Ilang beses siyang bumalik dito sa mga nakaraang taon, naghahanda ng bahay. Ako ang isa sa iilang tao na nakakaalam ng kanyang plano.
Pinapangako niya sa akin na huwag kang kontakin hanggang sa dumating ka para kunin ang lugar. Sa isang tsaa sa kusina, ibinahagi ni Mariana ang mga detalye na nagpuno ng mas maraming puwang sa aking isip. Sige na, may mga tawag akong gagawin. Tapusin mo lang bago mag 9:30. Umalis siya nang hindi lumilingon. Habang patuloy akong pumipili ng maingat sa mga gamit, natagpuan ko ang sarili kong dumadaan sa mga yugto ng pagluluksa, hindi lamang para kay Roberto, kundi para sa anak na akala ko'y pinalaki ko. Ganun ba siya kasing lamig, kasing bastos? Tinanggihan ko lang makita, nagbibigay ng mga dahilan para sa kanyang lalong lumalalang walang pakiramdam na pag-uugali. Nakita ito ni Roberto ng malinaw, napakalinaw na gumawa siya ng detalyadong plano para protektahan ako mula sa sarili naming anak. Sa pinakasulok ng isang closet, nakakita ako ng hindi inaasahan ang lumang leather backpack ni Roberto na nakatago sa isang sulok. Sa loob ay may selyadong sobre na may pangalan ko at isang tala. Kung makita mo ito, Susan, ito ay isang karagdagang kopya ng lahat mula sa safe ng garahe, kung sakali. Ang aking asawa, napakatalino at mapagbantay, gumagawa ng mga backup ng kanyang mga backup. Nang tulungan ako ng portero na ilagay ang aking mga gamit sa kotse, huling beses kong tiningnan ng gusali. Naramdaman ko ang kakaibang halo ng kalungkutan at kalayaan. Ang penthouse ay naging aming tahanan na puno ng mga alaala, ngunit hindi ito naging tunay na akin sa paraan na pinlano ni Roberto na maging akin ang garahe at ang nilalaman nito. Nagmaneho ako palabas ng lungsod patungo sa Coastal Road na patungo sa Playa del Carmen. Panahon na upang tingnan ang bahay na inihanda ni Roberto para sa akin, ang tunay na mana na pinlano niya sa lahat ng oras. Habang nagmamaneho, naramdaman ko na parang tinanggalan ako ng bigat sa aking mga balikat. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay si Roberto, hindi lang ako nagre-react sa pagkawala at pagkabigla, kundi sadyang pupunta ako sa isang bagong bagay. Ang paglalakbay sa Playa del Carmen ay nagpakalma ng isang bagay sa aking kaluluwa na nasira mula nang mamatay si Roberto. Habang ang daan ay bumabaluktot sa mga bangin, nag-aalok ng mga tanawin ng malawak na asul na dagat ng Caribbean, naramdaman kong mas malalim ang aking paghinga kaysa sa nagawa ko sa mga linggo. Sinundan ko ang mga direksyon sa isang payak, ngunit napakagandang bahay na bato, kalahating nakatago sa likod ng malalaking sipres. Ang ari-arian ay hindi malaki o marangya, ngunit ito ay naramdaman na maginhawa at pribado. Isang pintuan ng kahoy ang patungo sa isang daan na pumapalibot sa isang maliit, ngunit napakagandang hardin. Gamit ang susi mula sa pakete ng mga dokumento, binuksan ko ang pintuan at pumasok. Ang loob ay nagpatigil sa akin. Bawat detalye ay tila pinili na iniisip ako. Ang sala ay may mga built-in na librero sa paligid ng isang fireplace na bato na may komportableng mga silya sa mga kulay at estilo na palagi kong gusto. Ang natural na ilaw ay pumapasok sa malalaking bintana, nagpapailaw sa mga sahig na kahoy na natatakpan ng mga gawang kamay na alpombra. Ang kusina ay moderno, ngunit klasiko na may lugar ng almusal na may tanawin ng hardin. Ang master bedroom ay maginhawa sa halip na malaki, ngunit bumukas sa isang pribadong patio na may kaunting tanawin ng dagat sa pagitan ng mga katabing ari-arian. Ngunit ang maliit na opisina sa tabi ng sala ang sa wakas ay nagpaiyak sa akin. Doon, sa ibabaw ng isang simpleng mesa, nakasabit ang isang larawan na agad kong nakilala, isang watercolor ng Kanal ng Venice kung saan ako inalok ni Roberto na magpakasal. Ipininta ng isang street artist ilang dekada na ang nakalipas. Nawala namin ang orihinal sa isang paglipat ilang taon na ang nakakaraan, ngunit narito ang isang perpektong kopya na parang ipinagawa ni Roberto mula sa aking alaala. Ang mga luha ay dumaloy noon, hindi ang desperadong paghikbi ng mga nakaraang linggo, kundi isang mas banayad na paglaya. Nilalang ni Roberto ang lugar na ito para sa akin, nang may labis na pag-aalaga, labis na pagtuon sa mga bagay na magbibigay sa akin ng ginhawa at kagalakan. Ilang mahinang katok sa pintuan ang nagpabalik sa akin sa aking ulirat. Nang buksan ko, nakita ko ang isang eleganteng babae na mga 70 anyos na may nakatakip na plato sa kanyang mga kamay.
"Kumusta?" sabi niya ng may init. "Ikaw siguro si Susan. Ako si Mariana del Carmen, ang kapitbahay mo. Hiniling ni Roberto na bantayan ko ang iyong pagdating." Nagulat ako'y napakurap. "Nakilala mo si Roberto?" Tumango siya. Inaalok sa akin ang plato. Ilang beses siyang bumalik dito sa mga nakaraang taon, naghahanda ng bahay. Ako ang isa sa iilang tao na nakakaalam ng kanyang plano. Pinapangako niya sa akin na huwag kang kontakin hanggang sa dumating ka para kunin ang lugar. Sa isang tsaa sa kusina, ibinahagi ni Mariana ang mga detalye na nagpuno ng mas maraming puwang sa aking isip. Napakamaingat ni Roberto sa paggawa ng lahat ng tama, paliwanag niya. Nagdadala siya ng mga larawan ng iyong bahay sa lungsod, sinusubukang makuha ang iyong estilo habang gumagawa ng isang bagay na babagay dito sa Playa del Carmen. Wala akong ideya na ginagawa niya ang lahat ng ito, pag-amin ko. Ganap niyang itinago ito. Tumango si Mariana ng may pag-iisip. Binanggit niya sa akin. Sinabi niya na ito ay para sa iyong proteksyon, bagaman hindi siya nagbigay ng karagdagang detalye. Tiningnan niya ako ng may direktang kabaitan. Sinabi niya na kapag sa wakas ay dumating ka, marahil ay kakailanganin mo ng isang kaibigan, isang taong makakaintindi kung ano ang muling pagbuo ng buhay pagkatapos ng pagkawala. Sa mga sumunod na araw, nasanay ako sa isang tahimik na gawain, nakikilala ang lungsod, ang iba pang mga kapitbahay, bumabalik gabi-gabi sa bahay na lalong nagiging akin. Sa ika-4 na araw, tumunog ang telepono ko na may numero ni Javi sa screen. Nag-alinlangan ako bago sumagot. "Nanay, nasaan ka?" Ang boses niya ay may parehong tono ng pagkainip. Sabi ni Tita Elena, hindi kanya nakasama. "Naglalaan ako ng oras para sa sarili ko, Javi," sagot ko. "Nakahanap ako ng lugar na matutuluyan." "Ano ang ibig sabihin niyan? Anong lugar? Hindi ka pwedeng basta-bastang mawala ng ganoon?" "Hindi ko sasabihin kung nasaan ako ngayon." "May partikular ka bang kailangan?" Isang paghinto. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang boses sa kanyang tono ng negosyo. "Sa totoo lang, oo. Mas sinuri ko ang mga papeles ni tatay at nakakita ako ng ilang sanggunian sa mga karagdagang pamumuhunan na wala sa testamento. Sa tingin ko ay may mga account o ari-arian na hindi pa natin alam." Bumilis ang tibok ng puso ko, ngunit pinanatili kong matatag ang boses ko. Anong uri ng sanggunian?" "Walang partikular. Tanging mga tala tungkol sa mga pulong sa mga financial advisor na hindi ko kilala. Ilang misteryosong komento tungkol sa pagtiyak ng mga ari-arian sa hinaharap." Naghihinala si Javi, naghahanap ng mga ari-arian na akala niya ay karapat-dapat na sa kanya. Gaano katagal bago niya matuklasan ang katotohanan? "Kung may karagdagang ari-arian, sigurado akong binanggit ito ni Senyor Chavez," sagot ko. "Baka," sabi ni Javi nang hindi kumbinsido. "Tingnan mo, kailan ka babalik sa lungsod? Dapat ba nating pag-usapan ito ng personal?" "Hindi ako sigurado kung kailan ako babalik," sagot ko. Kailangan ko ang oras na ito upang makalayo. Ang kanyang pagkabigo ay naramdaman kahit sa telepono. "Nanay, ito ay katawa-tawa. Hindi ka pwedeng basta-bastang umalis nang walang sinasabi kung nasaan ka. Ayos na ayos lang ako, Javi. Hindi ako gumagala lang at hindi ako nag-iisa. Naglalaan lang ako ng oras para iproseso ang lahat ng nangyari." Matapos ibaba ang telepono, umupo ako sa hardin upang pag-isipan ito. Ang tanong na ginawa ni Roberto sa kanyang sulat ay umalingaw-ngaw sa akin. Mapapatunayan ba ni Javi na karapat-dapat siyang ibahagi ang hindi inaasahang kayamanan na ito? Sa ngayon, ang kanyang mga aksyon ay nagkumpirma lamang sa mga pag-aalala ni Roberto tungkol sa kanyang pagkatao. Ngunit ang mga tao ay pwedeng magbago, hindi ba? Ang anak na naaalala ko mula sa mga nakaraang taon, ang may pagmamalasakit at tunay na init, ay naroon pa rin sa kung saan. Pagkalipas ng 3 buwan, nasanay ako sa isang gawain na lalong nagiging natural. Ibinahagi ko ang aking oras sa pag-aayos ng bahay, paggalugad sa aking bagong komunidad at paghawak sa mga responsibilidad na kaakibat ng hindi inaasahang mana ni Roberto. Sa tulong ng abogadang si Patricia del Olmo, nagtatag ako ng isang komportableng sistema para pangasiwaan ang mga ari-arian at pamumuhunan.
Ang mga kotse ay nanatili sa kanilang ligtas na garahe, inaalagaan ng koponan ni Carlos Del Bosque. Minsan ay minaneho ko pa ang Aston Martin, isang medyo nakakatakot na biyahe sa coastal road na nagparamdam sa akin ng kaligayahan at kakaibang mas malapit kay Roberto. May tensyon kami ni Javi. Kadalasan ay nag-uusap kami sa pamamagitan ng formal na email tungkol sa mga praktikal na bagay. Gaya ng hula ni Patricia, ang kanyang mga unang legal na investigasyon upang labanan ang mana ay natapos matapos kumpirmahin ng mga abogado na napakatatag ng mga kasunduan ni Roberto. Nagpuputol ako ng mga rosas sa hardin ng isang kotse na hindi ko nakilalay huminto. Isang matangkad at propesyonal na babae ang lumabas, na may kahusayan ng isang taong sanay humawak ng mga problema. Ginang Garcia, ako si Clara Mendoza, ang assistant ni Javi. Maaari ba tayong mag-usap sandali? Mayroong sa kanyang paraan, tensyonado at apurahan sa ilalim ng propesyonal na anyo ang nagbigay sa akin ng kilabot ng pag-aalala. Sa sala, umupo si Clara sa gilid ng sofa, tinanggihan ang aking alok ng tsaa. Ginang Garcia, narito ako dahil si Javi ay nagkaroon ng ilang seryosong problema. Hiniling niya sa akin na direkta kang kausapin dahil naramdaman niya na baka hindi mo sasagutin ang kanyang tawag. Anong uri ng problema? Tanong ko, bagaman isang pakiramdam na may masamang nangyayari ang nagsasabi sa akin na alam ko na. Pansalapi pangunahin. Nagbukas siya ng isang manipis na folder. Ang mga gastos sa renovasyon ng penthouse ay lumampas sa budget ng halos doble. Nagkaroon ng mga problema sa istruktura na hindi inaasahan na nangailangan ng karagdagang malaking pamumuhunan. Hindi ako nagulat. Binanggit ni Roberto ang lumang infrastruktura ng gusali ilang taon na ang nakakaraan, bagaman ang kanyang mga mungkahi tungkol sa pagpapanatili ay binaliwala bilang hindi kinakailangang gastos. Kasabay nito, patuloy ni Clara, nabigo ang pangunahing pamumuhunan ni Javi. Maraming pera ang inilagay ni Javi sa isang proyekto ng konstruksyon na nakaharap sa problema sa mga permiso. Masalimuot ang mga detalye, ngunit sa esensya, malaki ang kanyang lugi at kulang sa pera. Ganoon pala. Pinanatili kong seryoso ang aking mukha. At paano naman ako apektado? Nag-alinlangan si Clara. Ginang Garcia, sa totoo lang, kailangan ni Javi ng tulong pinansyal. Alam niyang may mga pinagkukunan ka na makakatulong sa kanya upang maiwasan ang pagkalugi at mawala ang penthouse. Nandoon ang pakiusap na inaasahan ko mula pa noong nag-away kami 3 buwan na ang nakakaraan. Hindi isang paumanhin, hindi isang pagtatangka na makipag-ayos, kundi isang pakiusap ng pera na inihahatid ng isang tagapamagitan upang maiwasan ang kahihiyan ng direktang pagtatanong. Javi, naisip mo na bang ibenta ang penthouse? Tanong ko. Kahit pa kalahating renovasyon, malamang ay matatakpan nito ang iyong mga utang. Sinubukan niya ang opsyon na iyon, pag-amin ni Clara. Sa kasamaang palad, sa kasalukuyan nitong kalagayan, sa kalagitnaan ng renovasyon, ibebenta ang ari-arian ng may malaking lugi. Bukod pa rito, may mga komplikasyon sa ilang kontratista. Sa madaling salita, malamang na nakipag-away si Javi sa grupo ng konstruksyon dahil sa kanyang ugali o dahil sa hindi pagbabayad sa kanila. Pinahahalagahan ko ang pagpunta mo upang ipaliwanag ang sitwasyon, sabi ko matapos ang ilang sandali. Pakiusap, sabihin mo kay Javi na narinig ko ang kanyang pakiusap at pag-iisipan ko ito. Mukhang nagulat si Clara sa hindi gaanong malinaw na tugon. Ginang Garcia, medyo apurahan ang sitwasyon. Maaaring magsimula ang proseso ng pagsamsam sa loob ng ilang linggo. Naiintindihan ko at kailangan ko ng oras upang pag-isipan ang aking tugon. Iyon lang ang maiaalok ko ngayon. Kinabukasan ng umaga, sa halip na tawagan agad si Javi, nagmaneho ako sa syudad upang personal na tingnan ang sitwasyon ng penthouse. Ang portero, nang makilala ako mula sa mga tao na nanirahan ako doon, ay pinayagan akong umakyat nang hindi tumatawag muna. Ang nakita ko ay seryoso. Ang bahay, na minsang elegante, ay halos lubusang giniba sa karamihan ng mga lugar na may mga kable at tubo na nakalantad, lumilikha ng isang mapanganib na labirint.
Abandonado ang kagamitan sa konstruksyon na may manipis na patong ng alikabok na nagpapahiwatig na ilang linggo na ang nakalipas mula nang may ginawa. Habang naglalakad ako sa dati naming bahay, naramdaman ko ang halo-halong emosyon, kalungkutan sa pagkasira ng mga espasyong puno ng alaala, pagkabigo sa pag-aaksaya, at maling pamamahala at pasasalamat sa pagiging maingat ni Roberto sa pagprotekta sa akin. Sinusuri ko ang pinsala ng tubig nang marinig kong bumukas ang pintuan. Nanay, narinig ang boses ni Javi sa walang lamang espasyo. Sabi ng portero, nandito ka? Lumitaw siya sa pintuan at nagulat ako kung gaano siya naiiba. Ang kanyang hitsura na laging perpekto ay napabayaan. Mahal pa rin ang kanyang damit, ngunit mukha itong gusot. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng stress ng mga gabing walang tulog. Pumayat siya. Ang mga anggulo ng kanyang mukha ay nagpapatingkad kung gaano siya kahawig ni Roberto sa kanyang pinakamahirap na sandali. Gusto kong makita mismo, paliwanag ko, itinuro ang pagkasira sa paligid namin. Hinihimas ni Javi ang kanyang buhok, isang kilos ng pagkabigo na nakilala ko mula sa kanyang pagkabata. Siguro kinakausap ka ni Clara kahapon. Tumango ako. Ipinaliwanag niya sa akin ang iyong sitwasyong pinansyal at ang tanging salita ay may bigat ng pag-asa at kailangan kong maunawaan ang buong sitwasyon bago magpasya. Naglakad ako ng maingat sa tumpok ng mga bagay na itinapon. Malaki ang kaibahan nito sa inilarawan mo nang simulan mo ang mga renovasyon. Tumawa siya, isang maikli at walang humor na tawa. Oo, bueno. Bihira naman talagang nangyayari ang mga bagay ayon sa plano sa konstruksyon o sa buhay. Javi, sabi ko ng may kabaitan, ano ang nangyari sa proyekto ng investment? Isang bagay sa aking tono ang sumira sa kanyang hadlang. Umupo siya sa isang nakabaligtad na basurahan, mukhang pagod. Nakapasok ako sa mas malaki kaysa sa kaya kong hawakan. Mukhang ligtas ang oportunidad sa konstruksyon, mga luxury apartment sa isang magandang lugar. Ang mga benta bago itayo ay maganda na. Hindi lang ang pera ko ang inilagay ko, kundi nangutang din ako gamit ang ibang ari-arian, kabilang ang halaga sa hinaharap na akala ko'y magkakaroon ng penthouse. At pagkatapos ay nakakita ang inspeksyon sa kapaligiran ng mga problema sa kontaminasyon na hindi nasabi. Ang mga gastos sa paglilinis ng lugar ay naging sanhi upang hindi nasulit ang proyekto. Umatras ang mga namumuhunan. Tumingin ako sa paligid sa pagkasira na pumapalibot sa amin, parehong pisikal na demolisyon at ang kapahamakan ng pinansyal na katatagan ni Javi. Bakit hindi mo ako nilapitan dati, bago pa lumala ang mga bagay? Tumigas ang kanyang mukha. Pagkatapos ng huli nating pag-uusap, matapos malaman ang ginawa ni Itay at ang bahagi mo dito, siguro pagmamataas o pagiging matigas ang ulo. Ang mga katangian ng pamilyang Garcia, pareho silang makapangyarihang tagapagpasigla. Pag-amin ko. Kaya, sabi ni Javi matapos ang ilang sandali, sinusubukang maging kaswal. Nakapagdesisyon ka na ba tungkol sa pagtulong sa akin? Tiningnan ko siya ng direkta. Handa akong tumulong, Javi, ngunit hindi nang walang kondisyon at hindi lang sa pagbibigay sa iyo ng tseke upang bayaran ang iyong mga utang. Naglaban ang ginhawa at pagkapagod sa kanyang mukha. Anong mga kondisyon? Kailangan nating pag-usapan ito ng maayos, sagot ko habang naglalakad patungo sa pintuan. Hindi, dito na napapaligiran ng patunay ng mga desisyong ginawa ng padalos-dalos. Pumunta ka sa Playa del Carmen bukas. Pag-usapan natin kung paano magpapatuloy. Hindi lang upang lutasin ang iyong agarang problema, kundi pati na rin ang mga bagay na naging sanhi nito. Mukhang gusto niyang makipagtalo, ipilit ang isang agarang desisyon, ngunit nanalo ang pangangailangan sa pagmamataas. Sige, bukas. Dumating si Javi sa bahay eksakto sa napagkasunduang oras, 11:00 kinabukasan ng umaga. Ang kanyang hitsura ay kapansin-pansing mas maayos kaysa noong nakaraang araw, isang pagtatangka, sa palagay ko, upang magpakita ng kontrol na wala na siya. Ginugol ko ang umaga sa paghahanda, hindi lamang sa aking isip, kundi pisikal, inaayos ang lugar para sa aming pag-uusap ng maingat. Mayroon kang magandang tanawin. Komento niya ng may paninigas habang dinadala ko siya sa patio sa likod.
kung saan naglagay ako ng mga komportabling silya at isang magaan na tanghalian. Magaling ang pinili ng iyong ama. Sumang-ayon ako. Naalala niya kung gaano ko kamahal ang baybayin. Naging kakaiba ang mukha ni Javi nang banggitin si Roberto, ngunit wala siyang sinabi habang umupo. Ang patio ay may tanawin ng isang maliit ngunit napakagandang hardin na dahan-dahang bumababa na nag-aalok ng mga sulyap ng dagat Caribbean sa pagitan ng mga katabing ari-arian. Ang kapaligiran ay tahimik, pribado at neutral para sa mahirap na pag-uusap na gagawin namin. Matapos kaming pagsilbihan ng iced tea, humarap ako at direkta akong tumingin sa aking anak. Bago tayo mag-usap tungkol sa iyong sitwasyong pinansyal, gusto kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Ibinigay ko sa kanya ang isang leather folder na inihanda ko ng umagang iyon na may piling mga dokumento mula sa mga file ni Roberto. Ito ay mga financial projection at maintenance assessment para sa penthouse. Paliwanag ko habang sinusuri niya ang mga pahina. Ang iyong ama ang nagpagawa nito 3 taon na ang nakakaraan. Inaasahan ang malalaking pagkakamali sa mga sistema ng gusali. Ang mga kalkulasyon ay lubos na tumutugma sa iyong nakita sa iyong mga renovasyon. Kumunot ang noo ni Javi. Hindi kailanman binanggit ni Itay ang tungkol dito. Sinubukan niya, malumanay kong itinama. Ilang beses mong binaliwala ang kanyang mga alalahanin. Sinasabing masyado siyang maingat na ang mga ito ay hindi kinakailangang gastos. Ipinakita niya sa iyo ang mga ulat na ito sa kanyang huling pagbisita sa Pasko bago ang kanyang diagnosis. Isang kislap ng pagkilala ang sumilay sa kanyang mukha, ang nakakainis na pagsusuri sa gusali na patuloy niyang binabanggit sa hapunan, iyon din. Humigop ako ng aking tsaa. Hindi lang maingat si Roberto, sinusubukan niyang ihanda ka para sa sitwasyon na iyong kinakaharap ngayon. Isinantabi ni Javi ang folder, sumikip ang kanyang panga. Kung dinala mo ako dito para lang sabihin sa akin, sabi ko na sa'yo si Itay, hindi, pinutol ko siya. Inilalagay ko ang konteksto para sa aking desisyon na tulungan ka. Nakita ito ni Roberto na darating. Hindi lang ang mga problema ng gusali, kundi ang pattern ng mga desisyon na nagdulot sa iyo ng iyong kasalukuyang krisis. At anong pattern niyon? Ang kanyang tono ay depensibo. Ngunit naramdaman ko ang tunay na pagkalito sa ilalim. Ang pagbibigay prioridad sa kung paano tinitingnan ang mga bagay kaysa sa kung ano talaga ang mga ito. Simpleng sabi ko. Ang paghahanap ng kahangahangang kita sa halip na matatag na paglago. Hindi pagbibigay pansin sa pag-iingat bilang walang saysay na pesimismo. Direkta ko siyang tiningnan. Ang parehong mga katangian na nagtulak sa iyo na paalisin ang iyong ina sa bahay sa halip na isipin kung ano ang kailangan niya sa tabi ng iyong mga plano. Nagkaroon siya ng kahihiyan sa isang sandali. Hindi ko dapat hinawakan iyon ng ganoon. Hindi ako sumang-ayon. Hindi mo dapat. Ang katahimikan ay bumalot sa amin. Tanging ang malalayong tunog ng alon at ang paminsan-minsang huni ng mga ibon sa dagat. Bahagyang gumalaw si Javi, hindi sanay na ganoon ako kadirekta. Sa buong buhay niya bilang nasa hustong gulang, ako ang gumagawa ng kapayapaan, ang nagpapagaan ng mga bagay, ang umaayon sa kanyang mga ugali. Kaya, ano ang ipinapanukala mo? Sa wakas ay tanong niya, ano ang mga kondisyon para sa iyong tulong? Una, ganap na transparency, sagot ko. Kailangan kong makita ang lahat ng account, utang, kontrata, pangako, walang itatago, at huwag mo akong babaliwalain dahil sa kaginhawaan. Matigas siyang tumango. Sige, ano pa? Propesyonal na pamamahala ng pinansyal mula ngayon, patuloy ko. Ipinakita mo na ang iyong paghuhusga sa mga bagay na ito ay apektado ng pagiging padalos-dalos at labis na kumpiyansa. Anumang pera na ibigay ko sa iyo ay pamamahalaan sa pamamagitan ng mga pondo na may angkop na pangangasiwa. Nagdilim ang kanyang mukha. Kaya, magkakaroon ako ng allowance na parang bata, na parang isang taong nakagawa ng malubhang pagkakamali sa pananalapi at nangangailangan ng proteksyon habang nagpapagaling? Itinama ko siya. Hindi ito parusa, Javi. Ito ay upang protektahan ang pera at ang iyong sarili.
At siguro ikaw ang kokontrol sa mga pondo na iyon. Hindi, sabi ko na ikinagulat niya. Mga independiyenteng tagapamahala na may legal na pananagutan. Hindi ako interesado na kontrolin ang iyong buhay. Tinitiyak ko lang na ang tulong na ibinibigay ko sa iyo ay talagang makakatulong sa iyo na bumuti sa mahabang panahon. Inintindi niya iyon, malinaw na naglalaban sa pagitan ng kanyang desperadong pangangailangan ng tulong at ang kanyang pagtutol na mawalan ng autonomiya. At ang penthouse ay akin pa rin. Ang pinakapraktikal na solusyon ay ibenta ito, sabi ko, pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. Kahit sa kasalukuyan nitong kalagayan ay matatakpan nito ang isang malaking bahagi ng iyong mga utang. Maaari kang magsimulang muli marahil sa isang ari-arian na mas madaling pamahalaan. Ibenta ito. Ang ideya ay tila tunay na bumangga sa kanya. Pero ito ang bahay ng aming pamilya, dito kami ni Itay. Ito ay isang pisikal na lugar, Javi, malumanay kong pinutol. Ang isa na sabik mong gibain at baguhin, ilang buwan lang ang nakakaraan. Ang mga alaala ay wala sa mga pader. Bigla siyang tumayo, naglalakad sa maliit na patio. Hindi mo naiintindihan, ang pagbebenta nito ay pag-amin ng aking ganap na pagkabigo, malalaman ng lahat. At naroon na ang pinakabuod ng kanyang pagtutol. Hindi ang emosyonal na pagkakabit sa aming bahay ng pamilya, kundi ang pag-aalala sa kung ano ang iisipin ng mga tao sa pagbebenta nito sa ilalim ng pinansyal na panggigipit. Ang hitsura kaysa sa kung ano ang tunay na mahalaga. Muli, alam na ng mga tao, kalmado kong sabi. Huminto ang konstruksyon ilang buwan na ang nakakaraan. Ang mga kontratista ay naghain ng mga demanda para sa bayad. Pinag-uusapan ng komunidad ng pananalapi ang mga bagay na ito. Tumigil siya sa paglalakad, nakayuko ang kanyang mga balikat. Talagang sinira ko ang lahat, hindi ba? Ang kahinaan sa kanyang boses ang nagpabigla sa akin. Ito ay mga financial projection at maintenance assessment para sa penthouse. Paliwanag ko habang sinusuri niya ang mga pahina. Ang iyong ama ang nagpagawa nito 3 taon na ang nakakaraan, inaasahan ang malalaking pagkakamali sa mga sistema ng gusali. Ang mga kalkulasyon ay lubos na tumutugma sa iyong nakita sa iyong mga renovasyon. Kumunot ang noo ni Javi. Hindi kailanman binanggit ni Itay ang tungkol dito. Sinubukan niya, malumanay kong itinama. Ilang beses mong binaliwala ang kanyang mga alalahanin. Sinasabing masyado siyang maingat na ang mga ito ay hindi kinakailangang gastos. Ipinakita niya sa iyo ang mga ulat na ito sa kanyang huling pagbisita sa Pasko bago ang kanyang diagnosis. Isang kislap ng pagkilala ang sumilay sa kanyang mukha, ang nakakainis na pagsusuri sa gusali na patuloy niyang binabanggit sa hapunan, iyon din. Humigop ako ng aking tsaa. Hindi lang maingat si Roberto, sinusubukan niyang ihanda ka para sa sitwasyon na iyong kinakaharap ngayon. Isinantabi ni Javi ang folder, sumikip ang kanyang panga. Kung dinala mo ako dito para lang sabihin sa akin, sabi ko na sa'yo si Itay, hindi, pinutol ko siya. Inilalagay ko ang konteksto para sa aking desisyon na tulungan ka. Nakita ito ni Roberto na darating. Hindi lang ang mga problema ng gusali, kundi ang pattern ng mga desisyon na nagdulot sa iyo ng iyong kasalukuyang krisis. At anong pattern niyon? Ang kanyang tono ay depensibo, ngunit naramdaman ko ang tunay na pagkalito sa ilalim. Ang pagbibigay prioridad sa kung paano tinitingnan ang mga bagay kaysa sa kung ano talaga ang mga ito. Simpleng sabi ko. Ang paghahanap ng kahangahangang kita sa halip na matatag na paglago. Hindi pagbibigay pansin sa pag-iingat bilang walang saysay na pesimismo. Direkta ko siyang tiningnan. Ang parehong mga katangian na nagtulak sa iyo na paalisin ang iyong ina sa bahay sa halip na isipin kung ano ang kailangan niya sa tabi ng iyong mga plano. Nagkaroon siya ng kahihiyan sa isang sandali. Hindi ko dapat hinawakan iyon ng ganoon. Hindi ako sumang-ayon. Hindi mo dapat. Ang katahimikan ay bumalot sa amin. Tanging ang malalayong tunog ng alon at ang paminsan-minsang huni ng mga ibon sa dagat. Bahagyang gumalaw si Javi, hindi sanay na ganoon ako kadirekta. Sa buong buhay niya bilang nasa hustong gulang,
Ako ang gumagawa ng kapayapaan, ang nagpapagaan ng mga bagay, ang umaayon sa kanyang mga ugali. Kaya, ano ang ipinapanukala mo? Sa wakas ay tanong niya, ano ang mga kondisyon para sa iyong tulong? Una, ganap na transparency, sagot ko. Kailangan kong makita ang lahat ng account, utang, kontrata, pangako, walang itatago, at huwag mo akong babaliwalain dahil sa kaginhawaan. Matigas siyang tumango. Sige, ano pa? Propesyonal na pamamahala ng pinansyal mula ngayon, patuloy ko. Ipinakita mo na ang iyong paghuhusga sa mga bagay na ito ay apektado ng pagiging padalos-dalos at labis na kumpiyansa. Anumang pera na ibigay ko sa iyo ay pamamahalaan sa pamamagitan ng mga pondo na may angkop na pangangasiwa. Nagdilim ang kanyang mukha. Kaya, magkakaroon ako ng allowance na parang bata, na parang isang taong nakagawa ng malubhang pagkakamali sa pananalapi at nangangailangan ng proteksyon habang nagpapagaling? Itinama ko siya. Hindi ito parusa, Javi. Ito ay upang protektahan ang pera at ang iyong sarili. At siguro ikaw ang kokontrol sa mga pondo na iyon. Hindi, sabi ko na ikinagulat niya. Mga independiyenteng tagapamahala na may legal na pananagutan. Hindi ako interesado na kontrolin ang iyong buhay. Tinitiyak ko lang na ang tulong na ibinibigay ko sa iyo ay talagang makakatulong sa iyo na bumuti sa mahabang panahon. Inintindi niya iyon, malinaw na naglalaban sa pagitan ng kanyang desperadong pangangailangan ng tulong at ang kanyang pagtutol na mawalan ng autonomiya. At ang penthouse ay akin pa rin. Ang pinakapraktikal na solusyon ay ibenta ito. Sabi ko, pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. Kahit sa kasalukuyan nitong kalagayan ay matatakpan nito ang isang malaking bahagi ng iyong mga utang. Maaari kang magsimulang muli marahil sa isang ari-arian na mas madaling pamahalaan. Ibenta ito. Ang ideya ay tila tunay na bumangga sa kanya. Pero ito ang bahay ng aming pamilya, dito kami ni Itay. Ito ay isang pisikal na lugar, Javi. Malumanay kong pinutol. Ang isa na sabik mong gibain at baguhin, ilang buwan lang ang nakakaraan. Ang mga alaala ay wala sa mga pader. Bigla siyang tumayo, naglalakad sa maliit na patio. Hindi mo naiintindihan, ang pagbebenta nito ay pag-amin ng aking ganap na pagkabigo, malalaman ng lahat. At naroon na ang pinakabuod ng kanyang pagtutol. Hindi ang emosyonal na pagkakabit sa aming bahay ng pamilya, kundi ang pag-aalala sa kung ano ang iisipin ng mga tao sa pagbebenta nito sa ilalim ng pinansyal na panggigipit, ang hitsura kaysa sa kung ano ang tunay na mahalaga. Muli, alam na ng mga tao, kalmado kong sabi, huminto ang konstruksyon ilang buwan na ang nakakaraan. Ang mga kontratista ay naghain ng mga demanda para sa bayad. Pinag-uusapan ng komunidad ng pananalapi ang mga bagay na ito. Tumigil siya sa paglalakad, nakayuko ang kanyang mga balikat. Talagang sinira ko ang lahat, hindi ba? Ang kahinaan sa kanyang boses ang nagpabigla sa akin. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Roberto, nakita ko ang aking anak sa likod ng kanyang depensa, nalilito at sa wakas ay humaharap sa mga kahihinatnan ng mga tao ng pagbibigay importansya sa hitsura. Hindi lahat, sabi ko, lumambot ang aking boses. Ngunit gumawa ka ng isang seryosong problema na mangangailangan ng parehong seryosong pagbabago upang malutas ito. Umupo muli si Javi sa silya, mukhang pagod na pagod. Kaya, ano ang eksakto mong inaalok sa akin? Isang nakabalangkas na landas pasulong, sagot ko. Lilikha ako ng isang pondo na magbabayad sa iyong mga pinakaapurahang utang at maiiwasan ang pagkalugi. Kukuha tayo ng mga propesyonal upang tapusin ang mga renovasyon o ihanda ang penthouse para ibenta. Depende sa kung ano ang mas makatuwiran pagkatapos ng isang pagsusuri. At kapalit nito ay tatanggapin mo ang pinansyal na pangangasiwa sa loob ng isang tinukoy na panahon. Makikipagtulungan ka sa isang tagapayo tungkol sa kung ano talaga ang nagdulot sa iyo ng sitwasyong ito. Nag-alinlangan ako. Pagkatapos ay nagpatuloy ako ng may katatagan. Makikipag-ayos ka sa paraan ng pakikitungo mo sa akin matapos mamatay ang iyong ama. Nagkatagpo ang aming mga mata. Makipag-ayos
Ano ang eksaktong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin ay kilalanin ang pinsalang ginawa mo. Ibig sabihin ay unawain na ang mga relasyon ay may mga kahihinatnan tulad ng mga desisyong pinansyal. Bahagya akong yumuko. Javi, hindi ko inaalok sa iyo ang tulong na ito bilang isang negosyo lamang. Inaalok ko ito bilang isang ina na naniniwala na ang kanyang anak ay maaaring maging mas mahusay kaysa sa ipinahihiwatig ng kanyang kamakailang pag-uugali. Isang bagay sa aking mga salita ang tila sumira sa hadlang na pinanatili niya. Lumingon siya, mabilis na kumukurap. Hindi ko ibig sabihin ang sinabi ko ng araw na iyon. Malumanay niyang sabi, na wala kang silbi. Galit ako at naglabas ako. Marahil, pag-amin ko. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa wala. Ito ay sumasalamin sa isang saloobin sa akin. Sa mga matatandang babae, sa pangkalahatan na taglay mo na sa loob ng ilang panahon. Hindi niya ito itinanggi na isang maliit na pag-unlad. Kailangan ko ng oras upang pag-isipan ang lahat ng ito, sabi niya sa wakas. Kunin mo ang oras na kailangan mo, sagot ko. Ngunit tandaan na ang mga deadline ng iyong mga nagpapautang ay hindi aayon sa iyong oras ng pag-iisip. Nagbalik ang tagsibol sa Playa del Carmen, pininturahan ang hardin ng bahay ng mga pagsabog ng kulay, laban sa asul na likod ng dagat Caribbean. 9 na buwan na ang nakakaraan mula nang mamatay si Roberto. 6 mula nang matuklasan ko ang nasa garahe at 4 mula nang pilitin kami ng krisis pinansyal ni Javi na mag-usap. Matapos ang 3 araw ng katahimikan, tumawag si Javi na may tugon na ikinagulat ko. Gagawin ko ang lahat ng kailangan. Hindi madali ang landas mula sa pagtanggap na yon. Ang pagbabago sa pinansyal ay nangailangan ng mga linggo ng matinding trabaho, kasama ang mga accountant at abogado na nagbunyag ng buong lawak ng mga pinansyal na problema ni Javi. Ang ilan ay mas malala kaysa sa sinabi niya sa simula. Ang penthouse ay nangailangan ng mahihirap na desisyon na nagtapos sa isang kasunduan, tapusin ang mga mahahalagang renovasyon upang maibenta ito at pagkatapos ay ibenta ito upang matakpan ang pinakaapurahang utang. Mas mahirap kaysa sa mga praktikal na bagay na ito ang personal na trabaho na tinanggap ni Javi na gawin. Ang lingguhang sesyon sa isang therapist sa simula ay tinanggap ng may pag-aalinlangan, unti-unting naging pinagmulan ng tunay na pag-unawa. Ang aming relasyon ay pumasok sa isang bagong teritoryo, isang bagay na walang sino man sa amin ang ganap na humahawak, ngunit may lalong lumalaking katapatan mula sa magkabilang panig. Inaalagaan ko ang mga rosas nang huminto ang isang pamilyar na kotse. Lumabas si Javi na may dalang maliit na pakete. Ang kanyang hitsura ay kapansin-pansing naiiba sa kanyang dating pagkatao, ng pormal na ehekutibo at gayon din sa desperadong lalaki na humarap sa pagkalugi. Ang kanyang damit ay may magandang kalidad pa rin, ngunit hindi na gaanong kapansin-pansin, ang kanyang saloobin ay mas relax. Nagpatubo pa siya ng maikling balbas na nagpapalambot sa mga anggulo ng kanyang mukha, na nagpapahawig sa kanya kay Roberto noong mas bata pa ito. Ang hardin ay mukhang hindi ka panipaniwala, komento niya habang binabati ako ng halik sa pisngi, isang kilos na naramdaman na tunay. Talagang binago mo ang lugar na ito? Nagtatrabaho lang sa kung ano ang sinimula ng iyong ama, sagot ko, inilalabas ang aking mga gamit. Habang kami nakaupo sa naging aming buwanang routine ng pagbisita, napansin ko ang katahimikan na pumalit sa dating tensyon. Ang pagbebenta ng penthouse ay sa susunod na linggo, sabi niya. Maayos ang huling inspeksyon. Kikita tayo ng humigit kumulang 40% na mas mataas kaysa sa tinatayang sa simula kung ibebenta natin ito ng mabilisan. Iyan ay isang napakagandang balita, sabi ko. Iyan ay magbibigay sa pondo ng mas maraming opsyon para sa iyong mga susunod na hakbang, tungkol sa mga susunod na hakbang na iyon. Maingat na inilagay ni Javi ang kanyang tasa. Gusto kong kausapin ka tungkol sa isang bagay. Inalok ako ng posisyon sa isang organisasyon ng pagpapaunlad ng komunidad na nakatuon sa mga proyekto ng abot-kayang pabahay. Itinaas ko ang aking kilay, hindi maitago ang aking pagkabigla. Ang karera ni Javi ay laging nasa luxury commercial real estate.
na may madalas na paghamak sa abot kayang pabahay. Malinaw na mas mababa ang sahod kaysa sa aking mga nakaraang posisyon, patuloy niya. Ngunit, ang pondong nilikha mo ay nangangahulugang sakop ang aking mga pangunahing gastusin at nag-alinlangan siya, naghahanap ng mga salita. Pakiramdam ko ay isang mahalagang trabaho ang gamitin ang alam ko tungkol sa pag-unlad para sa isang bagay na higit pa sa paggawa lang ng pera. Iyan ay parang isang mahalagang pagbabago, sabi ko. Ano ang nag-udyok sa iyo? Tumingin si Javi sa dagat bago sumagot. Naalala mo ba ang proyekto na nabigo? Ang mga luxury condominium? Ang lugar ay naibenta sa isang non-profit na kumpanya ng pabahay. Ngayon ay nagtatayo sila ng mixed income housing doon. Maganda ang disenyo, ekolohikal. Tumulong ako sa kanila ng informal sa loob ng ilang buwan at nagkibit-balikat siya ng may hiya at pagmamataas sa parehong oras. Magaling ako sa mga teknikal na aspeto ng pag-unlad nang walang panggigipit na i-maximize ang bawat sentimo. Pinagmasdan ko ang mukha ng aking anak, napansin ang tunay na emosyon habang inilalarawan niya ang proyekto. Mukhang nakakita ka ng isang bagay na mas interesado ka kaysa sa iyong mga kakayahan sa negosyo. Marahil ay iisipin ni Itay na ironikal, pag-amin ni Javi ng may taimtim ng ngiti, na sa huli ay nagtatrabaho ako sa abot kayang pabahay matapos ang mga taon ng paghahabol sa mga luxury market. Sa tingin ko ay magiging masaya siya, malumanay kong itinama. Lagi niyang hinangaan ang kakayahan na ginamit para sa mahahalagang layunin. Tumango si Javi. Pagkatapos ay kinuha niya ang package na dala niya. Speaking of Itay, ito ang bahagyang dahilan kung bakit ko ito dinala. Sa paglilinis ng penthouse, nakakita kami ng ilang bagay na sa tingin ko ay dapat mong taglayin. Sa loob ng package ay may isang maliit na kahoy na kahon na agad kong nakilala. Ang koleksyon ng mga cufflink at tie clip ni Roberto, mga bagay na kinuha ni Javi sa simula. Iningatan ko ang mga ito, iniisip na kumakatawan ito sa koneksyon kay Itay, paliwanag ni Javi habang binubuksan ko ang kahon. Ngunit na-realize ko kamakailan na bagay lang sila. Ang tunay na koneksyon sa kanya ay wala sa mga ari-arian. Sa ilalim ng mga cufflink ay may iba pa, isang maliit na velvet na bag na naglalaman ng original kong wedding ring. Ang akala ko'y nawala sa kaguluhan ng penthouse. Nakita ko ito sa safe ng opisina ni Itay, sabi ni Javi, habang nilalabas ko ang singsing na ginto mula sa bag. Kasama nito, iniabot niya sa akin ang isang maliit na sobre na may nakasulat na pangalan ko sa sulat kamay ni Roberto. Sa loob ay isang card para sa aming ika-45 anibersaryo. Ang unang singsing ay isang pangako ng buhay na itatayo natin. Ito ay nagdiriwang ng buhay na nilikha natin. Lahat ng aking pag-ibig magpakailanman. Nakatago sa card ay isang resibo mula sa isang alahas para sa isang eternity ring na may petsa ilang linggo lamang bago ang huling ospitalisasyon ni Roberto. Isang regalo na hindi niya naibigay sa akin. Nagpaplano siya ng maaga. Kahit noon pa, mahina kong sabi, lumabo ang aking paningin. Laging iniisip ang mga sandali sa hinaharap. Hawak pa rin ng hoyero ang order, sabi ni Javi. Kinuha ko na para sa'yo. Kinuha niya ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at ibinigay sa akin. Sa loob ay isang delikadong singsing ng sapiro at diamante. Simple, elegante, eksakto sa aking estilo. Nahuli ng mga bato ang liwanag ng tagsibol. Nagpapadala ng mga prisma na sumasayaw sa mesa ng patio. Ay Roberto, bulong ko, isinusuot ang singsing sa aking daliri sa tabi ng aking orihinal na wedding ring. Mukha silang perpekto na magkasama, ang simpleng ginto ng simula, ang mga hiyas ng isang landas na nalakbay na. Tahimik na tumingin si Javi, pinapayagan akong makaranas ng sandali ng koneksyon sa kanyang ama. Nang sa wakas ay tiningnan ko siya, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mukha na hindi ko nakita sa mga taon, isang lambing, isang respeto na hindi naramdaman na naiinip. Nang maghanda siyang umalis, huminto si Javi sa pasukan ng hardin. Gusto kong tanungin, ano ang nangyari sa mga kotseng iyon, ang mga nasa garahe na iniwan sa iyo ni Itay? Ngumiti ako, naaalala ang aking kamakailang pag-uusap kay Carlos.
Pananatilihin ko ang Aston Martin. Gusto sana ni Roberto na malaman na minsan ay minamaneho ko ito sa baybayin. Ang iba ay ibebenta at ang pera ay hahatiin sa isang pundasyon na sumusuporta sa edukasyon sa pananalapi at isang pondo para sa iyong mga magiging anak kung magkakaroon ka. Mga magiging anak? Ulit ni Javi nang may pag-iisip. Iyan ay optimista. Laging optimista ang iyong ama sa loob. Sagot ko. Sa ilalim ng kanyang mga praktikal na plano ay ang paniniwala na ang mga tao ay maaaring lumago, maaaring maging isang mas mahusay na bersyon ng kanilang sarili kung bibigyan ng tamang pagkakataon. Nang gabing iyon, minaneho ko ang Aston Martin sa Coastal Road. Umalingaw-ngaw ang malakas na makina habang dumadaan ako sa mga kurbada na hindi ako nakita ni Roberto na kumuha. Ginawa ng paglubog ng araw ang dagat na gintong likido. Habang ang aking mga kamay pinalamutian ng simpleng singsing ng simula at ang bilog ng mga hiyas ng konklusyon ay inilipat ang manibela ng may lalong tumataas na kumpiyansa. Tama ka, sabi ko ng malakas sa alaala ni Roberto. Ang aking boses na dinala ng hangin sa napakaraming bagay. Ang garahe na walang silbi at minsang kumatawan sa paghamak ng aking anak sa kung ano ang aking halaga ay hindi lamang nagpabago sa aking buhay, kundi pati na rin sa aming relasyon. Ang mana na tila labis na malupit na hindi makatarungan ay naging huling pagpapakita ng karunungan at pagmamahal ni Roberto para sa aming dalawa. Habang ako'y bumalik sa bahay, aking bahay, naramdaman ko na ang lahat ay natapos na isang siklo ang natapos at isang bago ang nagsisimula. Ano man ang idulot ng hinaharap, haharapin ko ito ng may katiyakan ng mga plano ni Roberto, ang mga aral ng mahirap na taon na ito sa loob ko, at ang karunungan na nakuha ko sa pag-alam kung ano ang aking halaga na gumagabay sa akin. Ang susi ng garahe, na minsan ay nagbukas lamang ng isang pisikal na pinto, ay sa wakas ay nagbukas ng isang bagay na mas mahalaga. Isang bagong paraan upang maunawaan ang pag-ibig, ang pamana at ang tapang na magsimulang muli, anuman ang edad o mga pangyayari. Ngayon, kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumalabas sa screen. Dahil doon ay may kwento ng pagtataksil at hindi inaasahang mga twist na hindi mo pa nakikita.